Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Libra. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. This is for the date of November 18 hanggang 24. Then tandaan po natin yung readings are for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, kasi importante po ito, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. At sa mga nais po na magkaroon ng access sa ating extended readings, kasi magpo-focus na po tayo doon, you can click the join button sa baba. And along with that po, pag magla-live po tayo, priority po kayo as a member na unang mabasahan. So kahit masampu na yung nauna, pag pumasok ka, no waiting required. And for those na gusto pong mag-support ng ating channel, you can send your thanks. You can use the thanks button sa baba or yung ating GCash or Maya numbers on the bottom of the screen. Libra, how are you? So we have here is the 8 of Cups and the Golden Palace. So 8 kasi, actually, parang gusto ko na siyang buksan lahat. 8 is a number of power and strength. Cups is about water, the symbol of our emotions. And si Golden Pass is about, well, it's about home. It's about protecting what is important. So ngayon kasi, well, ang dami in general, madaming medyo confused kung ano ba talaga yung target. Kung ano yung binavalue mo. Andun ka sa point na ang dami sa inyo, na pinapakita na, ano nga ba yung ano ba dapat yung tinatreasure ko? Ano ba yung priority ko? Ano ba yung hinahanap ko? So, ang dami na napunta kayo sa level na nagsa-stop muna for a moment na parang tumigil para to think, to evaluate, para kumbaga bigyan ng chance yung sarili para mas maintindihan. Yung parang yung mga tanong, yung yung tatlong question na sobrang matindi. Na na as of, ito yung alam ko as of na parang Bible pa lang yung nakapagbigay ng sagot. Saan tayo nanggaling? Anong ginagawa natin dito? Saan tayo pupunta? So yung tatlong question parang ganun yung andun na yung point na lumalalim na yung thinking mo kung ano nga ba yung kailangan kong, what is my purpose? Yun yung pinakagusto mo alamin eh. Saan ba ako tutungo? Ano ba yung kailangan kong piliin? Saan ba ako dapat magstay? Parang saan ko ba mahanap yung contentment? Siguro yung pinaka-term. Hinahanap mo yung dito, alam mo yung kanta, yung dito, mas in lyrics dito ba, dito ba? Ang dapat kong kalagyan. Ando na yung na nagpo-pull ka na saan ba ako dapat? Ano yung kailangan kong gawin? Which comes tayo dito sa crossing mo. Si Page of Swords tsaka si making a choice. Literal. Kasi, ang dami mo sinasaalang-alang in making your decision. Siguro anong masama doon? Kasi there are people that we value, mga family natin na iniisip natin, mga tao na may malalim tayong connection, o nag-iwan ng impact sa life natin. Tama naman na nagbibigay tayo ng pagmamahal sa kanila. Nagbibigay tayo ng atensyon, ng pag-aaruga. Pero, yun yung pumipigil din sa'yo. Kasi, nasobra mong nako-consider sila. Hindi mo sinasabi ng cards na masama na iniisip mo kung ano yung kanilang kakahinatnan, paano sila. Pero kasi may point din na na paano pa ito ilalagay? May point na kailangan kasama, hindi mo tinatanggal yung sarili mo doon sa binibigyan mo ng tamang atensyon eh. Hindi mo dapat tinatanggal yung sarili mo doon sa equation. Na, ay, ako nga pala dapat consider ko din yung sarili ko. Kasi with the Page of Swords, minsan, wala, alam mo yun, okay lang naman na minsan iniisip natin yung kapakanan ng iba. Example,
case to case. Sabi tayo, matanda na talaga o yung sobrang bata. Of course, hindi nila kayang i-fend yung sarili, hindi nila kayang asikasuhin o alagaan sarili nila. Parang ito, itong pusan to. Hindi man niya kaya asikasuhin na yung sarili niya kasi lumaki na siya sa loob ng bahay. So, andoon na, pag iisip ako ng para i-prioritize siya sa iba't ibang bagay. Pero, hindi naman sa punto na kailangan siya na yung priority ko lang. I need to prioritize myself kasi paano ko ibibigay maayos na bigyan siya ng maayos sa matitirahan, ng pagkain, na mali sa tubig, kung hindi ko gagawin muna sa sarili ko yon. Kung hindi, ako yung producer ng mga yun eh. So, kailangan unahin ko yung sarili ko para mabigay ko yun sa kanya. Siguro yung best example is, pa nag-hiking kasi kayo, kung naranasan nyo yung talagang yung gumagapang sa pader, or nakapanood kayo ng movie, ng ganun, laging may isang nauuna, siya yung experience na mountain climber. Tapos siya yung naglilay ng mga kung saan pwedeng kumapit, naglalagay ng mga hooks kung saan ikakabit yung mga tali para sa safety ng mga sumusunod sa kanya. Yun yung ikaw yun eh. Ikaw yung mountain climber. Ikaw yung experienced mountain climber na yun. Akyat ka muna, Libra. Then, prepare mo yung daan para sa kanila para makadaan sila na maayos. Kasi one of your crown desires here, so have the Three of Swords and come together. Yun lang, parang dami sa inyo ngayon na hindi ba pwedeng ginagawa ko to para sa inyo. Sana gawin nyo din para sa akin. Na kinonsider ko kayo, naka-prioritize kayo. Sana ako din, ganun yung gawin nyo. Na sana maisip nyo na may feelings din ako na hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan kayo lagi yung priority. Na sometimes sana ikutin natin yung mesa, ako naman yung pagsilbihan. Actually, hindi mo masama yun eh. Kasi sa mundo tayo ng give and take. So, you give and you receive. As simple as that. Hindi pwedeng puro bigay lang. Because anyone knows na pag puro ka bigay, aabot ka sa punto na mababurnout ka. Aabot ka sa punto na mapapagod ka. Darating sa point na aayaw ka. Yun yung pine-prevent ng universe na mangyari. Hindi mo kaya kasi may mga arami sa inyo with the Three of Swords, hindi nyo kaya express yun eh. Hindi nyo kayang bitawan, hindi nyo kaya sabihin, hindi nyo kayang magpakatotoo. Because at some point, sabi dito ng base card mo, foundation mo, Justice tsaka rock bottom. Ando na na nasanay ka na parang, may sobra sa akin. So, kailangan po ng to. Tapos yung iba medyo, hindi ko alam kung matatawag ko siyang toxic na pagpapalaki ng mga magulang na parang, unahin mo natin siya kasi mas bata siya. Ikaw muna umintindi kasi ikaw yung mas matanda, ikaw yung mas nakakaluwang sa buhay, ikaw muna yung tumulong, ikaw muna yung mag-abot ng kamay, ikaw muna yung magpakumbaba kasi ikaw yung mas nakakaintindi. Some point, pwede. Pero sabi nga nila, ng sobra masama. So, siguro, nagkaroon ka ng dami sa inyo sa Libra, which is dapat ikaw yung balance. Yung iba sa inyo, nagkaroon tuloy ng mindset na, kailangan giver ako. Kailangan, ako yung lagi umiintindi. Nagkaroon kayo ng ganong mindset. Which is dapat hindi. Kasi, at the end of the day, balance is balance. Kung talagang hanggang duling kaya ng isang tao, o yun na talaga yung binigay na capacity ng universe para sa kanya, sino tayo para pakialaman yun? There's a joke na nabasa ko sa Facebook nun. Parang convo text, nangamusta yung friend, then sinabi nung friend unang nag-message, pwede siya bang manghiram ng pera? Sabi nung sumagot, ayokong makialam sa pagsubok na binigay sa'yo ng Panginoon. At some point, may point nga yun. Kasi, ang nakakaloka lang, tong mga tao,
that na pinagbibigyan mo, sila naman yung mga wala namang ginagawa. Sila naman yung mga may ginawa nga sila, tapos yung mga nararanasan nila is the negative consequences. Kumbaga, kaya nangyayari sa kanila kasi kasalanan din nila. So sometimes we need to let them know, kailangan mo silang pagdaanin doon sa kung ano man yung consequence. Kasi hindi sila matututo eh. And kung tutulungan, andun yung point na kung lagi mo silang tutulungan, ini-enable mo sila na magkaroon ng pag-isip. Diyan naman si Libra. Okay lang, magkamali. Okay lang bumagsak. Sasaluhin naman ako ni Libra. That's the wrong mindset. As early as now, putulin mo na yung sungay nila. Because in the past, we have here the 8, the 10 of wands, and details. Ay! You sacrifice a lot doon sa mga gusto mo talaga. Some of you, sa House of Libra, na parang sa sobrang pagbigyan, nawala na kayo ng personal space para sa sarili nyo. Yung mga things na, mga simple lang bagay, nagpapasaya na lang sa inyo. Hindi nyo na na-achieve, hindi nyo na nagagawa, hindi na nabibigay sa sarili nyo. Hindi naman tama siguro yun, di ba? Hindi naman siguro good yon para gawin. Because what I'm seeing here sa 10 of Wands is that parang sabihin ko sa yung sinabi ng mga pinsan ko noon. Akala nila tulog kasi ako. Kasi may family issue kami na that time. Some years ago. Sabi nila, siguro kung si kuya lang yung nagtatrabaho para sa sarili niya, na ilang beses to nakabili ng bahay, nakapag-travel na to sa ibang bansa, nagbakasyon na to, nakabili na siya ng sarili niyang kotse, nakapag-invest na siya sa kung ano-ano. Libra stellium kasi ako, 12th house. So, nagkaroon din ako ng ganung mindset. Kaya nakaka-relate ako sa reading na to. Then, lagi mo tinatanong, parang in the past, you're asking for itemized details kung ano nangyari. Sa pera na lang, saan napunta yung pera, ano na pagkagastusan, bakit ito yung natira. Parang hindi mo mag-gets what happened, bakit umabot sa punto na parang, bakit parang kulang yung efforts ko? Bakit parang kailangan na magbigay pa ako magbigay? Bakit parang, ay may mga ganong question na sinarili mo na lang, bakit ako na lang palagi? Bakit kailangan umabot sa ganong punto? Hindi mo tayo pwedeng questionin doon. Kasi you have all the rights. Karapatan mong alamin yun. Kasi ikaw yung nagpapakapagal. Ikaw yung nagpapakapagod doon eh. Tingnan natin ano bang development mo bilang ikaw. We have the lovers and ride the wave. Nakakalungkot lang, no? Na may kasabihan kasi na kung hindi makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Ito kasi bugbugan yung gagawin eh. Ang dami sa inyo na with the card of the lovers, naka-reverse pa. Tapos ride the wave. Dalawa yung magiging point of decisions niya eh. Either physically kayo lalayo sa kanila or emotional detachment. Mas nakakaloka itong emotional detachment eh. Andoon na magpapakapusong bato. Hindi kita sisisihin, hindi ko sasabihin mali yung decision mo. It's just like setting up boundaries in a different way. At patagal mo na dapat ginawa to. Dapat natutunan nila na hindi alat ng oras e nandyan ka para saluhin sila. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ang gagalaw. Because meron ka din priority. Meron ka din responsibility na asikaso yung sarili mo. Kaya nagkaroon ako ng asalibas, stellium ng 12th house. Nagkaroon ako ng mindset. Sabi ko, gusto ko yung maging mayamang tito ng pamangkin ko. Para yung mga nadagpagdaanan namin, or napagdaanan ko personally, sa buhay, when I was growing up, hindi niya pagdaanan. And minsan, cutting people off allows you, hindi nga sometimes, madalas
Pag nag-cut ka ng people, it allows you to call back yung resources na na binibigay mo sa kanila. Helping from time to time, walang problema. Pero there should be limits din. Kung nag-research yung reading sa inyo, remember na meron po tayo extended readings. Medyo mag-focus na tayo doon. You can click the join button sa baba para magkaroon po kayo ng access dito. May link din to sa dulo ng video if you after this. So, pwede kayo sumunod sa akin doon. Tingnan natin ngayon yung physical environment. So, we have here the full and ano nga, intentions. Well, ang dami na nga sa inyo na siguro kasi air elemental talaga. Lalayo na most of you guys will be detaching emotionally. Andoon na may mga iba sa inyo nagpa-plan to study. Hindi naman exactly balik school, pero parang mga siguro short courses, institutes, vocation, kung ano man itong pag-aaralan mo, or mga siguro personal learnings lang, pwedeng books, ganun, videos, audiobooks. Yun yung and may mga iba sa inyo parang, ba't ko ba ginagawa to? Besides sa fact na parang naboboard ka at naghahanap ka ng ibang outlet na yung outlet na yon is masasabi natin na maganda yung, kumbaga magbibigay ng benefits sa'yo. Nagpapatay ka ng oras but at the same time, it's benefiting you. Andun yung puto siya sabi dito na it's the universe actually nagda-drive sa'yo pumunta doon para gagamitin mo yon eventually in the future. Yung mga tutunan mong bago. Kunyari, sabihin natin ang work ma-BPO tapos bigla kang nag-crave mag-aral na mag-ganchilyo. Ang layo. It will make sense eventually. Hindi pa ngayon, pero it will make sense bakit dun ka dinadrive ng universe. Because alam mo taga nag-redundant na yung card mo eh. Your emotional environment, whenever the Queen of Swords and the Freeze, ayan na nga. Snow Queen. So, magsa-Snow Queen moments tayo ngayon. Andun yung punto na talagang magiging magkakaroon ka ng heart na emotionally malamig. Sa labas na naman yung mga linyahan ng mga gaslighter mo na mga friends and relatives. Ay, lumabas yung totoo mong kulay, ganyan. Mayabang ka kasi ikaw yung nakakaangat. No. Nagre-respond ka lang sa attitude nila. Hindi mo kasalanan na nag-respond ka ng sa ganung paraan sa pinakita nila at finid nila ng mga bagay sa iyo. Yun yung mga respond ng mga tao na masasabi natin narcissistic, self-centered. Ang inisip nila kasi, wala sila mahihita sa iyo, wala sila mahuhut-hut, wala sila mahaltak. My gosh, di gumalaw sila, 'di ba? You know who are those na kailangan mo talagang tulungan, di ba? Yung mga, siguro, may kamag-anak kang PWD. Ayan, pwede mag-extend tayo ng help. Mga kamag-anak tayo na may edad na, may sakit. Yan, sige, pwede pay. Pero yung mga kamag-anak mo na capable naman, huy, medyo kapal ng fest nila, ha? Sarap padaan ng grater ng cheese para medyo mabawasan yung kalyo. Sa mga chungbangs ko sa kanila. Now, let's check yung hopes and fears mo. So, meron tayo dito the Chariot and Wizard of Awareness. You know what? Walang masama kung magta-travel ka, magbe-vacation ka, aalis ka para bigyan mo ng chance yung sarili mo to enjoy your life. Dude, paalala lang. Sabi nga, you only live once. You only have one life. Pero huwag naman tayo doon with the Wizard of Awareness, tiwala naman ako na hindi ka naman gagastos beyond doon sa capacity mo. Kumbaga, if sabihin natin, matagal mo nang gusto mag-solo trip, magpunta ka namin. Sabihin lang natin, mag-solo trip papunta ng Baguio, o mag-Atok, Sagada, pumunta ng Bontok, ng Kalinga, go. So, contact mo ako, dito na ako sa Benguet. Gala tayo. Kidding aside, kumbaga, let yourself be free. Freedom yun isa sa mga bagay na pinapaalala ng cards sa'yo eh. And andun kasi, when you say family, hindi lang naman ito yung kadugo, sabi ng Chariot.
Yung sabi rin nito ng family is the people also that we choose to be with. Yung mga tao na kahit hindi mo kadugo, pero yung trato is family. Build also good connections with them. Binigay sila ng universe para sa'yo. Your hope, your future, nakita natin dito, is the Eight of Pentacles and Talisman. Well, dagdagan natin dito si Neptune, which is dream illusion and a wish to flow. At some point, yes, there will be some financial struggles. Pero hindi na ba yung matindi to, ha? Ano lang siya, parang partial lang. Pero sa end nila, sa end mo, ang pinapaalala sa'yo ng universe, learn na medyo magtiis. Kasi, ano yan eh, pag ang taong desperate na, gagawa ng paraan yan. Maghahanap yan ng way. Pag kumalam ng sikmura, mag-iisip na yan paano kumita. Yun yung mapupush sa kanila. Magmumukha ka masama, oo, sa paningin nila. Pero, kung susumahin mo kung gano'n yung mga mangyayari, i-project mo sa future, at the end of the day, sila yung magbe-benefit. At the end of the day, sila yung magkakaroon ng idea na, ay tama lang pala yung ginawa ni Libra. Na iniwanan ko sa ere, parang sa paglangoy, try mo ihagis sa tao, tapos habang papanoorin mo siya, matutulong mo mga yan. Alam ko, kasi ganun ako natutulong mangoy. Hinagis ako sa pool. So, Neptune is calling you to flow in the process of the universe. Hindi kasi pwedeng makonstrain ka lang dyan sa isang lugar. It is time for you to go out of your way and experience life and live it to the fullness. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan na yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, click the subscribe button, bell notification, and like this video. At sa mga kailangan po ng private reading sa Spellworks, message me in my Facebook page, link is in the description below. At sa mga eager na pong malaman, since tututukan ko na po si extended reading, eager malaman ko na po extended readings, click mo lang yung join button sa baba para to gain access. Donations can be sent via Gcash, Maya, numbers na bottom of your screen, and the thanks button. Libra, thank you so much. Maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikaya Noodles. Have a great day. I'll see you soon.